Alam niyo kasi mga kapatid, yung time na pumunta na si Naaman kay Eliseo, hindi naman minute up ni Eliseo si Naaman eh. Ang totoo, ipinasabi niya sa kanyang katulong na si Naaman ay pumunta ng ilog Jordan at lumubog ng 7 beses. So, ang ine-expect ni Naaman, bagaman siya'y kilalang mandirigma at pinuno ng mga hukbo, ang ine-expect niya, si Eliseo ay tatayo ng tuwid, sasaludo sa kanya at magbibigay galang, at pagkatapos itatapat daw ang kamay ni Eliseo sa kanya at pagagalingin at ipapanalangin. Pinapunta lang ni Eliseo yung kanyang katulong at ipinasabi lang, nagalit si Naaman at aside doon, yung ilog na pinaliliguan sa kanya, nalulubog siya ng 7 beses, ay ilog Jordan na napakaduming ilog sa panahon na yon. So mga kapatid, ang sabi ni Naaman, bakit doon pa ako paliliguin sa ilog na madumi? Ang dami ng malinis na ilog sa Damasco, sa Patpar. Bakit doon pa sa ilog na madumi? At pagkatapos sabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako, tatayo ng tuwid at magbibigay galang sa akin. Sa galit ni Naaman, mga kapatid, siya ay lumayo at umalis na. Alam niyo, sa kabila ng kanyang galit, yung kanyang katulong ay nag-remind kay Naaman. Ang sabi niya kay Naaman, Panginoon, na gusto niyong gumaling. Yun lang naman ang ipinagagawa sa inyo, palulubugin lang kayo ng 7 beses sa ilog Jordan. Pag-isip-isip din ni Naaman at pumunta na sila sa ilog Jordan, mga kapatid. Musong unti-unti sa ilog Jordan at lumubog ng 7 beses. Alam niyo, pagkalubog niya ng 7 beses, sa huling paglubog niya, na nauli sa dati ang kanyang mga balat, nawala ang ketong at siya'y pinagaling ng Panginoon. So kaya dito makikita natin, mga kapatid, napakahalaga na may nagpapaalala sa atin ng dapat nating gawin. Kaya mga kapatid, kapag may nagpapaalala sa atin, huwag kayong magagalit. Huwag sasama ang inyong loob. Minsan yung mga nagpapaalala sa atin, kagalit mo na rin eh. Inalis niya yung pride niya. Kapag isinet aside natin ang ating mga sarili, ipatanggap mo yung himala ng Diyos. Ang himala, mga kapatid, nangyayari kapag sumunod tayo. Pero kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang himala na mangyayari.